Siguro po nakikita natin sa social media yung mga Bell's palsy, di ba? Ang dami-daming mga vlogs. Ang tanong naman natin ngayon, meron bang Bell's palsy sa pediatrics? Kasi nga pediatrician po tayo, Meron po. Actually, dun sa libro namin, meron Bell's palsy sa chapter 657. So, meron pong Bell's palsy sa mga children. Meron nga sa mga bagong panganak eh. Kaso bibihira kasi wala pa nga yata akong nakita. So yung Bell's palsy po kasi, yung pangalan ng Bell, B-E-L-L, galing yan kay Sir Charles Bell, isang anatomist, neurologist, surgeon. Noong 18th century, siya yung unang nag-coin ng term na yun. Kaya pinangalanan sa kanya Bell palsy. Kung nung nandun na ako nakadiscover, dapat ang pangalan nun Mergas palsy. So dahil si Sir Charles Bell, kaya Bell's palsy. Ano yung Bell's palsy? Dun sa term na palsy, ang ibig nung sabihin ng palsy kasi, paralysis or weakness. Ang naapektuhan po dun yun kasing facial nerve. Kaya yung mga Bell's palsy, hindi pantay yung mukha nila. Tabi nga nagdo-drop yung lips, yung mata, tapos may weakness. Naigagalaw naman nila pero weak yung isang side ng face. Pero pero meron silang luha, Yun yung nakaka-surprise, facial nerve, pero yung pagluluha kasi facial nerve yun ang responsible dun, pero bakit lumuluha sila? So yun, ang Bell's palsy sa children meron acute po yun, mabilisan, usually after a presumed viral infection, mga 2 weeks before. Una sasakit yung sa likod ng tenga dito kasi dito yung facial nerve, diba? Ganyan. Sasakit o parang naipit, ganon. Tapos yun na, magkakaroon na ng Bell's palsy. So sa bata, ano ang cause? Yung iba sinasabi idiopathic. Ano naman dok yung idiopathic? Yun yung kapag, what is the square root of 35789? Sabi mo, idiopathic, hindi ko alam ang sagot. Unknown. Pagka sinabi kasing idiopathic, hindi alam yung sagot. O diba? Kapag hindi mo alam yung sagot, pag tinanong ka ng teacher mo, sabi mo, idiopathic. So, yun po, idiopathic. Minsan, usually mga viral infection yan eh. Sinasabi lang idiopathic kasi minsan hindi nila maalaman kung saan nanggaling. So, yun. 2 weeks before ka magka-Bell's palsy, magkaroon ka ng viral infection. Sa pedya, ang most common daw, pagka nagkaroon ka ng bulutong. O kaya yung herpes simplex virus type 1. Yun yung common. Tapos may isa pang common pero sa Northern Hemisphere sa ibang bansa, yung Lyme disease. Yung pagka nakagat ka ng kuto, tapos meron siyang bacteria, yun. So ano? So yun na. So basta may pedya. So yun nga, may paresis sa isang side kaya hindi pantay yung mukha nila ganyan. So anong treatment? Ang treatment po, nakalagay dun sa book namin, mas mabilis daw ko sila sang mag-resolve kahit walang treatment. Minsan weeks lang, babalik na kagad. Hindi kagaya sa adult na minsan months. No? Sa children, weeks lang, ay gagaling na sa Bell's palsy. Yung iba daw po, nagbibigay, kasi sa adult nagbibigay na antiviral at saka prednisone or corticosteroid. Sa pedya, pwede pong mag-steroid like prednisone, pero dapat within 72 hours ng pag-diagnose ng Bell's palsy sa bata. So, pero dapat limited lang yung days ng paggamit mo ng prednisone. Kasi di ba yung prednisone is a steroid, i-decrease din niya yung immune system mo. Kaya dapat saglit lang po yun. Tapos yun, Doc, meron akong bagong panganak. May Bell's palsy na. Tabi niyo yung mukha, yung newborn. Hindi po yun Bell's palsy. Pwede po yung na-trauma yung facial nerve during birth and delivery. Labor and delivery. Like, baka ginamitan po yan ng forceps nung pinapanganak. So, na-trauma yung facial nerve. Kaya akala mo Bell's palsy. Iba po yun. Facial nerve injury yun. Ano pa? Wala na muna kasi mahaba na naman tong video to. So yun lang po ang Bell's palsy sa children kasi nga pediatrician po tayo. Meron din pong Bell's palsy sa mga bata.
Yun po ang purpose ng vlog na ito. Thank you po.